Maligayang pagdating sa kwentong Biblia sa ilalim ng bigat ng nakaraan na bahiran ng unang pagdanak ng dugo sa tao. Ang isang angkan ay nagsimulang lumaganap. Isa na darating upang kumatawan hindi lamang ang mga pagsulong ng sinaunang sibilisasyon, ngunit gayon din ang mga panganib ng pag-anod palayo sa Diyos. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga inapo ni Cain, isang henerasyon na umunlad bago ang baha sa pambungad na mga pahina ng aklat ng Genesis. Si Cain, ang panganay nina Adan at Eva, ang pangunahing tauhan sa isa sa mga pinakakapansin-pansing yugto ng Biblia, ang pagpatay sa kanyang kapatid na si Abel. Dala ng selos at galit matapos ang kanyang alay ay tinanggihan ng Diyos. Ginawa ni Cain ang unang pagpatay sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang gawaing ito ay hindi lamang isang krimen. Ito ay isang trahedya na punto ng pagbabago na nagbigay ng konkretong anyo ang kasalanan ay naroroon na mula noong pagkahulog sa Eden. Bilang parusa, isinumpa ng Diyos si Cain. Ang lupa ay hindi na magbibigay ng lakas nito sa kanya, at siya ay magiging isang hindi mapakali na palaboy. Gayunpaman, nilagyan ng Panginoon ng marka si Cain upang pigilan ang sinuman mula sa pagpatay sa kanya. Isang kabalintunaan na proteksyon na nagpapanatili sa kanyang buhay sa ilalim ng bigat ng kasalanan niya. Si Cain ay nanirahan sa lupain ng Nod, silangan ng Eden, kung saan siya ay may isang anak na lalaki na pinangalanang Enoch. Sa kanyang karangalan, si Cain ay nagtayo ng isang lungsod, isang pagtatangka na salungatin ang tadhana ng pagiging isang palaboy. Ang gawaing ito ay nagmamarka ng simula ng urbanisasyon sa Biblia na nagpapahiwatig ng mga unang hakbang ng organisasyong panlipunan ng tao, kahit na malayo sa presensya ng Diyos. Gayunpaman, ito ang maliwanag na pag-unlad ay nagmumula sa espiritual na tigang na lupa. Ang angkan ni Cain ay lumayo sa lumikha, na minarkahan ng pagmamataas, karahasan at paghihimagsik. Sa halip na maghanap ng pagkakasundo sa Diyos, ang kanyang mga inapo ay naghahangad ng landas ng pagpapatunay sa sarili. Sa Genesis 4, makikita natin ang isang maikling talaangkanan. Si Cain ay naging anak ni Enoch na naging ama ni Id, pagkatapos ay Mehuja, Metusael at sa wakas ay si Lamech. Bagamat kakaunti ang mga detalye, ang mga tradisyon at teksto ng mga Hudyo tulad ng Aklat ng Jubilees ay nagtatangkang punan ang mga puwang na ito na naglalayong maunawaan ang moral at kultural na pag-unlad ng angkan na ito. Gayunpaman, ang mensahe ng banal na kasulatan ay malinaw. Kahit na sa panlipunan at kultural na pag-unlad, ang kasalanan ay lumalim lamang. Lumaganap ang kasamaan, nagkakaroon ng bagong anyo sa bawat henerasyong si Lamech, ang apo sa tuhod ni Cain, kumakatawan sa rurok ng pagbabang ito. Siya ang unang tao na nagsagawa ng poligamya, lumalabag sa orihinal na modelo ng pagsasama sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Siya ay ikinasal sina Ada at Zila na sinira ang banal na ideya ng tipan ng mag-asawa. Bukod dito, naghatid si Lamech ng isang nakababahalang awit na nakatala sa Genesis 4:23 hanggang 24. Makinig sa akin mga asawa ni Lamech. Nakapatay ako ng isang tao para sa pagsugat sa akin, isang bata lalaki para saktan ako. Kung si Cain ay ipaghiganti ng 7 beses, si Lamech ay 77 ulit. Ang tulang ito na itinuturing na isa sa pinakamaagang pagpapahayag ng pampanitikan sa Biblia ay kargado na may kayabangan. Si Lamech ay hindi nagpapakita ng pagsisisi. Sa kabaligtaran, ipinagmamalaki niya ang kanyang karahasan at itinaas ang kanyang sarili kaysa kay Cain na nag-aangkin ng maramihang paghihiganti, hindi bilang banal na hustisya, kundi bilang personal na karapatan. Nakapagtataka, ipinahihiwatig ng mga tradisyong Hudyo ng maglaon na maaaring si Lamech ang pumatay kay Cain na hindi sinasadya na pagkakamalang hayop siya habang nangangaso.
Bagaman, ang bersyong ito ay hindi matatagpuan sa Biblia, ito ay nagpapakita ng sinaunang pagsisikap na ipaliwanag ang kapalaran ni Cain at ang patuloy na ikot ng karahasan sa kanyang angkan. Sa kabila ng pagkasira ng moralidad ng mga inapo ni Cain, ang Biblia din ay nagpapakita ng kanilang pagiging komplikado. Si Lamech ay may 3 anak, sina Jabal, Jubel at Tubal-Cain, ang bawat responsable para sa makabuluhang pagsulong ng kultura sa sangkatauhan. Ang mga kontribusyong ito ay nagpapakita na ang pagkamalikhain at katalinuhan ay hindi eksklusibo sa linya ni Seth. Maging sa mga inapo ni Cain na may marka ng kasalanan, mga talento at mga pagbabago ay umunlad. Ito ay humahantong sa amin sa isang mahalagang pagmuni-muni. Ang kaloob ng paglikha ay ibinigay ng Diyos sa lahat ng sangkatauhan. Ngunit kapag ginamit sa labas ng kanyang kalooban, maaari itong maging isang instrumento ng walang kabuluhan, pagmamataas o pagkawasak. Inilarawan si Jabal bilang ninuno ng mga nakatira sa mga tolda at nag-aalaga ng mga hayop. Ang unang gumawa ng istruktura isang nomadic pastoral na paraan ng pamumuhay. Ang kanyang pamumuhay sa kalaunan ay umaalingaw-ngaw sa mga kwento ni Abraham, Isaac at Jacob. Bagaman binanggit ng maikli, ang kanyang impluensya ay humubog sa isang kultura na aabot ng mga siglo at buong rehiyon. Si Jubil, ang kapatid ni Jabal, ay tinawag na ama ng lahat ng tumutugtog ng alpa at plauta. Kasama niya, pumapasok ang musika sa salaysay ng Biblia sa unang pagkakataon. Ang mga simpleng instrumento na marahil ay gawa sa kahoy o buto ay nagbunga ng masining na pagpapahayag na umaantig sa espiritu ng tao. Ang paglitaw ng musika sa mga inapo ni Cain ay nagpapakita na ang mga malikhaing kaloob ay bahagi ng karaniwang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa kapwa matuwid at hindi matuwid. Ang Tubal-Cain naman ay ipinakita bilang ang unang panday na may kasanayan sa paggawa ng mga kasangkapan mula sa tanso at bakal. Sa isang primitive na edad, ito ay kumakatawan sa isang teknolohikal na paglukso. Binago ng karunungan sa metal ang pang-araw-araw na buhay gamit ang mas mahusay na mga kagamitan, ngunit nagdala din dito ng potensyal para sa pakikidigma na nagpasimula ng bagong panahon ng kapangyarihan at tunggalian. Ipinakita ng 3 magkakapatid na ito kung paano umunlad ang malikhaing potensyal ng tao kahit sa malayong espiritual na mga konteksto. Gayunpaman, ang salaysay ng Biblia ay nagbabala. Kung walang banal na patnubay, kahit na ang pinakadakilang pag-unlad ay maaaring masira ng maling mga intensyon. Ang tradisyon ng Rabbitic ay nagpapatibay sa imahe ni Tubal-Cain bilang ninuno ng lahat ng master metalurhiya, hindi lamang para sa konstruksyon, ngunit lalo na para sa digmaan. Sinasabing siya ang unang gumawa ng mga armas na naging simbolo ng lakas, pananakot at kakayahang pumatay. Ang koneksyon na ito ay nagiging mas matindi kapag isinasaalang-alang natin ang kanyang ama na si Lamech na naghahatid ng isang misteryosong tula sa Genesis. Sa loob nito, ipinagmamalaki ni Lamech ang pagpatay sa isang lalaki dahil sa pananakit sa kanya at isang binata sa pananakit sa kanya. Ipinahayag niya, kung 7 beses ipaghiganti si Cain, 77 ulit si Lamech. Tinitingnan ng maraming eskolar ang awit na ito bilang isang pagdiriwang ng karahasan at personal na kapangyarihan. At kung isasaalang-alang na si Lamech ay ama ng isang gumagawa ng armas, sa kaniyang pagmamataas ay maaaring sumasalamin sa kanyang pagtitiwala sa mga kasangkapan ng digmaan. Ang teknolohiyang metal sa halip na pagsilbihan ng mabuti ay nagiging simbolo ng pagiging sapat sa sarili at pagwawalang bahala sa banal na katarungan. Ang salaysay na ito ay nagpapakita kung paano ang pagkamalikhain ng tao na orihinal na salamin ng larawan ng Diyos ay maaaring baluktutin ng mga tiwaling puso.
Mahalagang bigyang diin na ang mga kontribusyon ni Jabal, Jubil at Tubal-Cain ay hindi likas na kasamaan. Ang paghuhukay ng mga hayop, pag-compose ng musika at pagtatrabaho sa metal ay mga lehitimong pagpapahayag ng katalinuhan ng tao. Kapag ginamit ng may karunungan at paggalang, sinasalamin nila ang kaluwalhatian ng lumikha. Ang isyu ay namamalagi sa konteksto. Ang mga kakayahang ito ay lumabas mula sa isang angkan na minarkahan ng paghihiwalay sa Diyos. Ang kaloob ng paglikha sa halip na nakapagpapatibay ay nagsimulang magpakain ng walang kabuluhan, karahasan at idolatriya. Ang pagbaluktot na ito ay lalo pang lumilinaw kapag napagmasdan natin ang pagkakasunod-sunod ng teksto sa Biblia pagkatapos nabanggitin si Jubil, ama ng mga tumutugtog ng alpa at plauta, mga simbolo ng sining at pagiging sensitibo. Ang sipi ay nagdadala ng kantang lamek na nagdiriwang ng pagpatay at paghihiganti. Ang musikang ginamit sana sa pagpuri sa Diyos ay umaalingaw-ngaw na ngayon sa pagmamataas ng tao. Ang kaloob ay nagiging instrumento ng kasamaan. Ngunit sa madilim na lugar na ito, nagkakaroon ng bagong pag-asa. Ang kapanganakan ni Seth, pagkaraang mamatay si Abel at ang pagkatapon ni Cain, tinanggap ni Adan at Eva si Seth bilang isang banal na kaloob. Ang kaniyang pangalan sa Hebreo ay nangangahulugang hinirang o ipinagkaloob na nagpapahiwatig na ibinabalik ng Diyos sa pamamagitan niya ang isang tapat na angkan. Sa mga inapo ni Seth, nagbabago ang tono ng salaysay. Sinasabi na noong mga araw ni Enos, na anak ni Seth, ang mga tao ay nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Ang maliit na detalyeng ito ay nagmamarka ng simula ng isang espiritual na pagbabalik, isang kilusan pabalik sa Diyos na nakatayo sa lubos na kaibahan sa moral na pagbaba ng linya ni Cain. Natagpuan ang talaangkanan ni Seth sa Genesis 5 ay kinabibilangan ng mga pangalan na may malalim na espiritual na kahalagahan. Si Enoch na lumakad na kasama ng Diyos. Methuselah, isang simbolo ng walang hanggang pasensya ng Diyos. Ito ay isang angkan na hindi lamang biolohikal, ngunit espiritual na minarkahan ng pananampalataya, pagpipitagan at patuloy na pagtugis sa lumikha. Ang hibla ng kasaysayan na ito ay umabot sa kasukdulan nito sa figura ni Noe, isang taong matuwid na walang kapintasan sa kanyang henerasyon na lumakad kasama ng Diyos. Si Noe ay hindi nagkataon kundi bilang bunga ng isang angkan na naglinang ng katapatan kahit na sa panahon ng matinding kadiliman sa moral. Siya ay pinili ng Panginoon bilang instrumento ng kaligtasan sa gitna na lalapit na paghuhukom. Gayunpaman, ang kasaysayan ay hindi sumusunod sa isang linear na landas ng espiritual na pag-unlad. Ayon sa ulat na iningatan sa aklat ni Enoch, ang nangyari noong sinaunang panahon ay pantay mas seryoso pa sa simpleng alyansa ng tao. Binanggit ng mga anak ng Diyos hindi lamang mga banal na inapo ni Seth, kundi mga anghel na kilala bilang mga bantay, mga celestial na nilalang na itinalaga upang obserbahan at turuan ang sangkatauhan. Dahil sa kasakiman at paghihimagsik laban sa lumikha, sila ay bumaba sa lupa at kumuha ng mga asawa sa mga anak na babae ng mga tao. Ang mga ito ay mga ipinagbabawal na pagsasama ay hindi lamang pag-aasawa kundi isang direktang paglabag sa banal na utos na naghahatid sa sangkatauhan ng kaalaman at mga gawi na lubhang nagpapinsala sa kanilang mga puso at kultura. Mula sa paglabag na ito ay isinilang ang mga Nephilim, mga higante sa tangkad at kapangyarihan, ngunit mga higante din sa karahasan, pang-aapi at pagmamataas. Ang mga hybrid na nilalang na ito ay nangingibabaw sa sangkatauhan na nagtatag ng isang paghahari ng takot, pagdanak ng dugo at idolatriya. Ang kanyang katanyagan ay hindi dahil sa kabutihan, ngunit sa paniniil at pagkawasak, iniwan ang lupa ay nahulog sa katiwalian at karahasan bago ang baha.
Inilalarawan ng Genesis na ang kasamaan ng tao ay dumami sa lupa hanggang sa gayon lawak na ang bawat hilig ng mga iniisip ng puso ng tao ay tanging kasamaan sa lahat ng oras. Ito ay isang mapangwasak na pangungusap na naghahayag ng isang sangkatauhan na lubhang tiwali, walang kakayahang magsisi o maghanap ng mabuti. Nahaharap sa ganitong kalagayan, ang puso ng Diyos ay nagdadalamhati. Ang nilikhang dati niyang idineklara na napakabuti ay lubog na ngayon sa kasamaan at paghihimagsik. At kaya ang paghatol ay inihayag. Ipinahayag ng Diyos ang wakas ng lahat ng laman sa pamamagitan ng baha, isang malawak na delubyo na mag-aalis ng kasamaan mula sa lupa. Ngunit kahit sa gitna ng hustisya, may biyaya. Si Noe, ang taong matuwid, ay naligtas. Inutusan siya ng Diyos na gumawa ng isang arka, isang napakalaking sisidlan na gawa sa kahoy na may espesipikong sukat na magsisilbing kanlungan para sa kanya, sa kanyang pamilya, at isang seleksyon ng mga hayop na iingatan para sa muling pagtatayo ng buhay pagkatapos ng paghuhukom. Mula sa akademikong pananaw, ang salaysay ng baha sa Genesis ay naging paksa ng matinding debate sa mga teologo, arkeologo at iskolar noong unang panahon. Ang pangunahing punto ng pagtatalo ay ang kalikasan at saklaw ng kaganapan. Bagamat ang ilan ay nagtataguyod ng literal na pagbabasa, isang pandaigdigang baha na sumasaklaw sa buong lupa, ang iba naman ay nagmumungkahi ng isang lokal na interpretasyon na nagmumungkahi na ang Genesis ay maaaring maglarawan ng isang malaking baha na nakakulong sa rehiyon ng Mesopotamia kung saan ang unang tao. Umusbong ang mga sibilisasyon. Ang pananaw na ito ay nakakakuha ng traksyon kapag isinasaalang-alang na ang iba't ibang mga sinaunang kultura sa malapit sa silangan ay napanatili din ang mga alamat ng malalaking baha. Ang pinakakilalang halimbawa ay ang epiko ni Gilgamesh, isa sa pinakamatandang pampanitikan gumagana sa mundo. Naglalaman ito ng kapansin-pansing katulad ng mga elemento sa ulat ng Biblia. Ang paggawa ng isang malaking bangka, ang pagliligtas ng mga hayop, ang pagpapakawala ng mga ibon upang maghanap ng tuyong lupa. Ang mga paralel na ito ay nagmumungkahi na ang isang makabuluhang kaganapan ay maaaring nag-iwan ng magkakasamang alaala sa iba't ibang sinaunang tao. Sa kabila ng yaman ng mga ito, mga debate sa kasaysayan at arkeolohiko, ang pangunahing mensahe ng ulat sa Biblia ay espiritual. Ang focus ay hindi masyadong sa lalim ng tubig, ngunit sa lalim ng kasalanan ng tao at ang banal na tugon na minarkahan ng parehong paghatol at biyaya. Ang kwento ng baha ay higit sa lahat ay isang aksyon ng hustisya laban sa katiwalian at isang alok ng pagtubos para sa mga lumalakad kasama ng Diyos tulad ni Noe. Sa loob ng balangkas na ito, ang angkan ni Cain ay lumilitaw bilang isang mahalagang piraso para sa pag-unawa at pagbaba ng moralidad ng sangkatauhan. Ipinakikita ng teksto sa Biblia na ang mga inapo ni Cain ay naging ganap na tiwali, ibinigay sa karahasan, pagmamataas at pagtanggi sa Diyos. Pagkatapos ng baha, walang binanggit na ang talaang kanang ito ay nakaligtas. Tanging si Noe, ang kanyang asawa, ang kanyang 3 anak na lalaki at ang kanilang mga asawa ay pumasok sa arka. Mga haka-haka ay lumitaw sa buong kasaysayan tulad ng ideya na ang isa sa kay Noe, ang mga manugang na babae, ay maaaring isang inapo ni Cain, sa gayoy na pangalagaan ng angkan. Mahalagang tandaan na ang pagpapatuloy ng kasalanan pagkatapos ng baha ay hindi nakadepende sa angkan ni Cain. Mula nang mahulog sina Adan at Eva, ang lahat ng sangkatauhan ay may makasalanang kalikasan. Ang kasamaan ay hindi lamang dumating sa pamamagitan ni Cain. Ito ay bahagi na ng kalagayan ng tao mula pa noong Eden. Karamihan sa mga iskolar ay sumasang-ayon na ang angkan ni Cain ay nagwakas sa baha. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na ang lahat ng ginawa nito ay nawala. Kaalaman tulad ng pag-aalaga ng hayop,
Ang musika at metalurhiya na binuo ni Jabal, Jubil at Tubal-Cain ay malamang na napanatili sa bibig, ginagaya o muling natuklasan pagkatapos ng baha, habang ang mga nagkasala nito ay hinuhusgahan ng kanilang moral na mga aksyon. Kasabay nito ang panahon, ang salaysay ng Genesis ay muling nagpapatibay ng isang makapangyarihang espiritual na prinsipyo. Ang Diyos ay nananatiling may kapangyarihan sa kasaysayan ng tao. Kahit na ang kasalanan ay lumitaw na umuulan at ang katiwalian ay lumaganap ng hindi napigilan, ang Diyos ay hindi nawalan ng kontrol. Siya ay nakakakita, humahatol ng may katarungan, at kumikilos sa tamang panahon. Ang angkan ni Cain ay umunlad sa kultura at materyal, ngunit ang moral na pagbagsak nito ay humantong sa pagkawasak. Pinahintulutan ito ng Diyos na umunlad hanggang sa ang kasamaan ay hindi na mabata. At pagkatapos ay isinagawa niya ang kanyang paghatol na nag-iingat lamang ng isang tapat na nalalabi, si Noe. Ang pangangalagang ito ay hindi aksidente. Ito ay bahagi ng soberanong plano ng Diyos. Kahit sa gitna ng kaguluhan, pinaghihiwalay, pinoprotektahan, at inaalalayan ang mga lumalakad na kasama niya. Ang kwento ni Noe ay ang tulay sa pagitan ng isang tiwaling mundo at isang panibagong pagkakataon para sa sangkatauhan. Ang isa pang kapansin-pansing aspeto ng teksto ay kung paano tinatrato ng Biblia ang mga kaloob ng tao. Gaya ng nakita na natin, ang mga inapo ni Cain ay mga pioneer sa mahahalagang lugar. Hayop, Jabal, musika, jubile at metalurhiya, Tubal-Cain. Ang mga ito ay kumakatawan sa tatlong haligi ng anumang sibilisasyon. Ipinakikita nito sa atin na ang mga kaloob ng tao ay hindi eksklusibo sa mga may takot sa Diyos. Tinatawag ng teolohiyang Kristiyano ang karaniwang biyaya, ang banal na kabutihang ibinuhos sa lahat, na nagpapahintulot kahit sa mga hindi kumikilala sa lumikha na bumuo ng mga kasanayan, lumikha ng kagandahan, at magbunyag ng mga katotohanan tungkol sa mundo. Ngunit binabalaan tayo ng banal na kasulatan, kapag ang mga regalo ay nahiwalay sa paggalang sa Diyos, maaari itong maging mapanganib. Ang halimbawa ni Lamech ay ginagawa itong malinaw. Siya ay may access sa mga armas na malamang kay Tubal-Cain at ginamit ang mga ito hindi para protektahan o pagsilbihan, kundi para pumatay at magyabang. Ang kanyang postura ay hindi isa sa katarungan, ngunit ng pagmamataas at pagsuway sa Diyos. Kinakatawan niya ang nangyayari kapag ang kapangyarihan at talento ay lumalakad ng walang moral na direksyon. Ang pagigting na ito sa pagitan ng teknikal na pag-unlad at pagkabulok ng etika ay pare-pareho sa kasaysayan ng tao. Mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, nakita natin na nakamit ng sangkatauhan ang imposible at ginagamit ang mga tagumpay na iyon kapwa para sa kabutihan at para sa pagkawasak. Ang salaysay ng Genesis ay isang walang hanggang salamin ng katotohanang iyon. Sa makatuwid, ang kwento ng angkan ni Cain ay hindi lamang salaysay ng pagbagsak at paghatol. Ito ay isang babala, isang panawagan na pagnilayan kung paano natin ginagamit ang mga regalong ibinigay sa atin. Kanino nagsisilbi ang ating mga kakayahan? Ano ang layunin ng ating mga nagawa? Dahil sa bandang huli, ang tunay na halaga ng pag-unlad ng tao ay nakasalalay hindi lamang sa kung ano ang ating ginagawa, kundi sa kung bakit natin ito ginagawa at para kanino natin ito ginagawa. Sa wakas, ang kwento ng angkan ni Cain ay ipinakita bilang isang lubhang kalunos-lunos, halos malungkot na larawan kung paano ang kasalanan, kapag hindi pinansin, ay lumalawak na parang lumalagong mantsa. Si Cain ay hindi lamang ang unang tao na kumitil ng buhay ng iba, ang kanyang sariling kapatid, kundi pati na rin ang unang tumanggi na kilalanin ang kanyang kasalanan sa harap ng Diyos. Ang gawaing paghihimagsik na ito ay hindi natapos sa kanya.
Ito ang naging panimulang punto para sa isang moral na pagkabulok na minarkahan ang kanyang buong angkan. Sa buong henerasyon, ang mga inapo ni Cain ay sumunod sa isang landas ng pagtaas ng paghiwalay sa lumikha. Bagamat pinagkalooban sila ng kahangahangang kultural at teknolohikal na mga kakayahan, sila ay pantay na hilig sa pagmamataas, karahasan at pagsamba sa kanilang sariling kapangyarihan. Ang rurok ng pagbabang ito ay nangyayari kapag ito ang tiwaling lipi ay humahalo sa linya ni Seth. Hanggang sa puntong iyon ay kilala sa debosyon nito sa Diyos. Ang pagsasanib na ito na maaaring naging pagkakataon para sa pagtubos ay nagiging dahilan para sa mas malaking pagkasira. Sa halip na impluwensyahan ng makadiyos ang masasama, ang katiwalian ang lumaganap na nagpapalabnaw sa pananampalataya ng mga matuwid at nagpaparumi sa buong lipunan. Ang resulta ay isang henerasyong lubos na masama na ang kasamaan ay walang alam na pagpigil. Ang lupa ay napuno ng karahasan. Ang mga iniisip ng puso ng tao ay patuloy na masama. At ang Diyos sa kanyang kabanalan ay nagtakda ng katapusan ng siklong iyon. Ang baha noon ay hindi lamang inilarawan bilang isang natural na sakuna, kundi bilang isang banal na tugon sa walang pigil na kasamaan ng sangkatauhan. Ito ay ang paghatol ng isang Diyos na kahit may mahabang pagtitiis ay hindi nananatiling tahimik sa harap ng kasamaan. Kasabay nito, ito ay ang paghahayag ng isang awa na hindi nagkukulang. Sa gitna ng pagkawasak, mayroong kaligtasan. Si Noe at ang kanyang pamilya dahil sa kanilang katapatan ay nakatagpo ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Ang kaban ay nagiging simbolo ng kanlungan, ng pagpapalaya, ng bagong pagkakataon na iniaalok sa sangkatauhan. At tiyak na ang bagong pagkakataong ito ang nagpabago sa tono ng salaysay. Pagkatapos ng baha, ang Diyos ay nagtatag ng isang tipan kay Noah at ang lahat ng nilikha ay tinatakan ang tanda ng bahaghari. Nangangako siya na hindi na muling sisirain ang lupa sa pamamagitan ng baha. Sa gayon ay nag-aalok ng banal na garantiya ng katatagan para sa pag-iral ng tao. Pero ang tipan na ito ay tumutukoy sa isang bagay na mas malaki. Sa isang walang hanggang kasunduan na gagawin matupad pagkaraan ng mga siglo kay Kristo. Ang bagong sangkatauhan na lumitaw mula kay Noah ay sabay-sabay na pagpapatuloy at pagpapanibago. Pagpapatuloy dahil ang kasalanan ay naroroon pa rin. Ang bumagsak na kalikasan ng sangkatauhan ay hindi natangay ng tubig. At pagpapanibago dahil hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang planong pagtubos. Ang bagong simula pagkatapos ng baha ay isang paghahanda sa pagdating ng ipinangakong manunubos. Ang hindi tulad ni Cain ay hindi tatanggihan ang kalooban ng Ama, ngunit tuparin ito sa ganap na pagsunod. Ang pagkalipol ng angkan ni Cain, kung gayon ay hindi lamang kumakatawan sa pisikal na pagkawala ng isang grupo ng mga tao. Sinasagisag nito ang pagtatapos ng isang landas ng sistematikong paghihimagsik laban sa Diyos. Pinasinayaan ni Cain ang landas na iyon na may dugo. Pinalalim ito ni Lamech nang may pagmamalaki at pinatibay ito ng kanilang mga inapo sa pamamagitan ng kabuuang katiwalian ng paglikha. Sa huli, tinataka ng paghatol ng Diyos ang kapalaran ng angkan na iyon, ngunit hindi nag-iiwan ng pag-asa. Kinakatawan ni Noe ang tulay sa pagitan ng banal na hustisya at ng pangako ng pagpapanumbalik. Mahalaga rin na tandaan na sa kabila ng paghatol sa angkan ni Cain, ang mga bunga ng talento ng tao ay hindi nawasak kasama nito. Ang kultural at teknolohikal na kontribusyon ng henerasyong iyon, pag-aalaga ng mga baka, musika, metalurhiya ay hindi naglaho. Ang mga pagsulong na ito ay maaaring napanatili sa pamamagitan ng oral na tradisyon, muling natutunan sa pamamagitan ng pagmamasid o simpleng inspirasyong muli ng Diyos sa mga susunod na henerasyon. Ito ay nagpapakita na ang lumikha sa kanyang karunungan
ay hindi hamakin ang regalong ibinibigay niya kahit na pinili ng lalaking may dala nito na gamitin ito sa maling paraan. Gayunpaman, nananatili ang aral. Ang mga regalo at talento ay mga banal na pagpapala na may pananagutan. Kapag nahiwalay sa kalooban ng Diyos, nagiging mapanganib silang mga instrumento sa mga kamay ng tiwaling puso. Ang teknikal na kasanayan ng walang paggalang at takot ay nagbubunga ng mga halimaw. Kaalaman na walang ang karunungan ay makapagpapagatong sa pagkawasak. Ganito ang nangyari sa mga inapo ni Cain. Ang pagkakaisa sa pagitan ng mga anak na lalaki ng Diyos at mga anak na babae ng mga tao ayon sa aklat ni Enoch, ang huling yugto ng siklong ito. Ito ay hindi isang simpleng pagtatagpo sa pagitan ng natatanging mga inapo ng tao, ngunit isang gawa ng celestial na paghihimagsik. Ang mga anak ng Diyos ay mapagbantay na mga anghel na ipinadala upang bantayan at turuan ang sangkatauhan. Ngunit sino naakit sa kagandahan ng mga babaeng bumaba sa lupa at kinuha sila bilang mga asawa? Sa halip na magbigay ng liwanag, ipinakilala nila ang mga ipinagbabawal na sikreto, sining ng digmaan, pangkukulam, astrolohiya at mga gawaing pumipihit sa isip at espiritu. Ang resulta ay nagwawasak. Ang kasamaan ay dumami sa hindi pa nagagawang sukat. Ang kawalang-galang ay naging batas at ang sangkatauhan ay lumubog sa hindi maibabalik na moral at espiritual na pagkasira. Ang lupa, tiwali at puspos ng karahasan, hindi na makayanan ang bigat ng gayong kasamaan. Ngunit kahit na sa harap ng pagbagsak, iniingatan ng Diyos ang isang nalabi. Hindi siya nawawala ng kontrol, hindi kailanman sumisira sa kanyang mga pangako, hindi tumitigil sa pagkilos ng may katarungan at pagmamahal. Kaya naman ang salaysay sa Genesis ay hindi lamang isang kwento tungkol sa mga unang tao at sa kanila mga pagpipilian. Ito ay isang malalim na paglalarawan ng kalagayan ng tao, ng ating pagkahilig sa kasamaan, ang ating pangangailangan para sa pagtubos, at ng katapatan ng Diyos sa kanyang walang hanggang layunin. Ang angkan ni Cain ay nagwakas, ngunit nabuhay ang pangako ng kaligtasan. At ang pangakong iyon ay natupad pagkaraan ng maraming siglo sa katauhan ni Hesukristo. Hindi lamang nag-alok ng bagong simula, ngunit bagong buhay. Ang isa na nanaig sa kamatayan at kasalanan na nagbabalik ng nawala mula sa Eden. Kaya, ang kwento ng mga anak ni Cain ay hindi nagtatapos sa baha bilang konklusyon lamang, ngunit bilang parehong babala at paanyaya. Isang babala tungkol sa mga panganib ng isang matigas na puso at isang paanyaya sa pagsunod, sa biyaya at upang bumalik sa pakikisama sa lumikha. Ngayon sabihin mo sa akin, pamilyar ka na ba sa buong kwento ng angkan ni Cain? Nagulat ka ba sa lalim ng salaysay na ito? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento. Gusto kong marinig kung ano ang iniisip mo tungkol sa makapangyarihang temang ito. Sumainyo nawa ang karunungan at biyaya ng Diyos. See you soon.